Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Helen, Sir Ferds, at sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa PIO. Alam mo, napakaswerte natin dahil alam mo, Helen, hindi ko inaasahan na siya personal pupunta rito. Kakala ko phone patch lang. Pero may mahalaga ba kayong sinadya dito sa Marica para kayo makattend dito sa ating palatuntunan, sa ating programa? Actually, Sir Ferds, nasa Rizal po kami ngayon. I received yung message ng Sir Ferds kahapon, kagabi po. So sabi ko, sige, very timely naman po na nasa Rizal. We have a caravan po doon sa bayan ng Rizal, sa Barangay Pitogo po. So kung kayo po ay makakasaglit, pwede po kayong pumunta doon. And so ngayon pong morning, andito po ako dahil ito nga po, naanyayahan po ng inyong programa na para mas malaman po ng ating mga kababayan kung ano po ba yung yakap. Oh, yeah. Sige, Ano tulungan yung mo nga kami i-educate ang ating pong mga kababayan, ang ating pong mga listeners at mga nanonood dito dyan sa palagian ho nating napapakinggang PhilHealth Yakap. Alam, maganda, Helen, kasi pagka binanggit na yakap, para kang yayapusin, yayakapin. Pero ano nga ba talaga ibig sabihin ng yakap? Opo. Actually, Sir Ferds, Ma'am Helen, ang yakap po ay formerly konsulta. Konsulta siyang sa patatama, if you can recall po. Yeah. So, last July 2025, so magwa 1 year na po ngayon, during the pronouncement po ni President Bongbong Marcos, noong SONA niya, so nilaunch po o ni-rebrand yung Konsulta from Yakap. So, kasabay nung rebranding po nitong Yakap or Yaman ng Kalusugan Program, dinagdagan po at mas pinalawig pa po yung mga benepisyo na pertaining to primary care benefit. Ano po? So, ngayon po kasi ang ni PhilHealth, hindi na po siya reactive po. So, nandun na po siya sa preventive side. Okay. Di ba po usually noon ang sinasabi, hindi ko naman nagagamit yung PhilHealth, hulog ako ng hulog. So, kailangan ko pa bang admit ng 24 hours para magamit siya. So, ngayon po, with the Consulta and Yakap, now Yakap na siya, mas nag-focus po si PhilHealth on how we can take care of our people doon sa pag-aalaga ng primary care niya. So, ngayon po, yung Yakap po is Yaman ng Kalusugan Program. Yun ang ibig sabihin nun. Yes po, hindi po siya akap. Kasi usually po, Iba yung akap, ha? yes, so, usually po, ma'am, meron po ba kaming ayuda dyan? Mga ganun po. So, yakap po is sa dole. Akap is sa dole. Yakap naman sa PhilHealth. Or Yaman ng Kalusugan Program. Yaman ng Kalusugan Program. Ito ay, sa madaling salita, ito yung pinalawak na primary care benefits. At nirebrand yung dating naririnig nating konsulta. Yes Okay. po. So, nung ano po kasi, noong konsulta, we have 15 laboratory examinations. And we have only 21 medicines po. So, under ng konsulta. So, nung na-rebrand po siya into Yaman ng Kalusugan Program in July of 2025, nadagdagan po siya. So, from 21 to 75 medicines. From 15 to 13. Okay. Teka ma'am, bakit? Sabi mo sorry ka na mag-react si Ma'am Helen. So, yun po kasing 13, naging 13 siya kasi nawala sa 15 po ang mammogram and ultrasound. Bakit po siya nawala? Inilipat po natin siya into another package po. Nabilang na po siya doon sa cancer screening test. So, siguro po Ma'am Helen, mamaya, ano ba yung... So, under pa rin ito ng yakap? Yes po, Okay. pero siya po ay yakap cancer screening packages na. Okay. So, mamaya itatanong nyo, paano i-avail yung cancer screening test na yan? Kasi nga po, usually, di ba po, meron lang po muna tayo sa ngayon na 5 cancer screening test. Kasamang alpha-fetoprotein, low-dose chest X-ray, CT scan po, ultrasound, mammogram. So, sila po kasi yung mga malalaking matataas na cases natin ng cancer. So, siguro po, as we go along, mas madadagdagan pa siya yung 5. So ngayon po, paano yan i-avail, ma'am? Wala naman tayong cancer screening clinics dito sa Occidental Mindoro. So wala pa. So baka po sa next na meeting namin with PHO and other po facilities natin dito, baka po ano natin sila na magpa-accredit ng cancer screening as cancer screening clinic. So, ganun pa rin po yan. Kaya po mamaya ipapaliwanag ko ano yung importansya ng yakap, na rehistrado ka sa yakap para ma-avail mo tong mga cancer screening tests. Tsaka ano yung nakapaloob dyan? Ano ang mga benepisyo? Sa yakap na yan. Ano mga benepisyo? Isa-isahin nga natin, sige. Nakasama niyan. So, unang-una po, Ma'am Helen, Sir Ferds, yun nga pong 13 laboratory examinations and 21 medicines. So, plus 54. Kasi po, into yakap,
75 na siya. Okay. Di ba po, 75 na siya. We have 13 laboratory examinations and 5 cancer screening tests. So, kasama po dito yung mga maintenance natin, Sir Ferds. So, baka kayo ni Ma'am Helen, may maintenance na. Dapat rehistrado na kayo sa yakap para libre na siya. Gaya po ng, banggitin ko Ma'am Helen, Sige ko po. sa ulo kasi yung lahat ng mga gamot. Oo. Pero I can give you po nung mga list ng gamot natin. So, kailangan mo po muna kasing pumili or magparehistro sa isang yakap clinic. Sa atin po dito sa Occidental Mindoro, we have 22 yakap clinics na. So, 22 na agad? 22, yes. Province-wide. Nadagdagan na tayo. Oo. Province-wide, Okay. yes Okay. po. And siguro very proud akong sabihin, Ma'am Helen, na dito unang nag-dry run ng gamot Sa sa Occidental Mindoro po, ang Region 4B. Okay. Oh, Yes okay. po. So, it was Aha. last year po, sa MMG po siya. Actually po, ang atin pong yakap facilities muna, ay kasama po dito yung 7 hospitals natin. So, yung government-owned hospitals natin, Abradillo Community Hospital, we have Paluan Community Hospital, OMPH, we have Santa Cruz Community Hospital, San Sebastian, and Lubang District and San Jose District po. So, yan po. And then we have So, registered. Yakap. Accredited na. accredited yakap yakap. facilities po sila. So, pwede Ang dito mga pitong magparehistro. hospital. So, ito po kasi ay noon po, talagang medyo mahirap pong maengganyo yung ating government facilities. Aha. So, during Governor Ed din po siya yung kinausap ko, and then right away sinabi niya na iparegister natin lahat ng pitong ng hospitals publikang. natin into yakap. Opo. And then we also have po private facilities here aside from 11 RHU. So lahat na po ngayon accredited na ng yakap din po yung ating 11 RHUs. Dito po sa San Jose, we have private facilities po na nagpa-accredit into yakap. Okay. First, we have MMG, and then we have St. Magdalene. We also have San Jose Diagnostic. Tayo pa nun, Ma'am Helen, yan. San Jose Diagnostic, we have Farmacia Malaluan, Salcedo, San Jose District Hospital. So, yun, sana wala akong lahat nalimutan. ba ng Talagang sa ulo, sa lahat ba ng ulo. ospital na PhilHealth accredited ay yakap accredited na ngayon? Sa ngayon po ay yes po, yung Okay. accredited natin except for Mindoro, ano nga po ito, ma'am, dito sa atin sa San Jose? Mindoro Westmin? Westmin, yes Okay. po. Kababagong accredit po ni PhilHealth si Westmin, pero so pwede na po talaga tayong magamit ang PhilHealth sa Westmin. Ang kanila lang pong ngayon, fina-finalize po nila since bagong accredited po sila, yun pong kanilang EMR. So requirement po kasi yun, yung electronic medical record. Okay, itong ating Opo. mga, yung 7 na provincial hospitals natin dito ay accredited din ng yakap. Yes po. Oh. Ano ang benefits nito? Anong pagkakaiba na doon sa hindi pa ito dating ano? Okay. Anong pagkakaiba na ito ngayon? So, nung hindi pa po accredited into yakap yung mga hospitals natin, ang pinupuntahan lang po talaga ng mga kababayan natin, yung mga RHUs natin. Sila po Yeah. kasi yung una. So, ngayon po, nung idinulog po natin ito na ang ating mga hospitals po ay maging accredited ng yakap, since sila po yung kompleto. Kasi po, bago kayo ma-accredit, Ma'am Helen, Sir Ferds, kailangan pong kompleto yung laboratory examinations na kaya nyo siyang i-provide. If in case naman sa ating mga RHU po na hindi sila available doon sa mga laboratory examinations na yun, may kamowa sila, which is the good thing. Yung 7 hospitals natin, doon sila nakikimowa. So yung atin pong mga kababayan na nakarehistro po sa yakap sa RHUs natin, inire-refer po sila into our 7 hospitals naman po. Ayun. So wala pa rin siyang So, pwede rin, babayaran. oo. So ngayon po, parang naging one-stop shop yung hospital Yun natin. na-imagine ko na naman yung pagdagsa, no? Oh, yes po. So, naging one-stop shop po yung ating hospitals ngayon. Kasi, naka-admit sa kanila, so hindi na nila paalisin yan na hindi Yeah. nakakarehistro sa yakap. So, yun naman po ay patient choice. Yes. So, not necessary kung naka-admit ka sa 7 hospitals natin, doon ka na mayayakap. Kahit anong sakit ito, basta kayo na-admit. Ang iba po kasi, Sir Ferds, ang yakap po is more on primary care. Okay. Iba po uling usapan kapag na-admit ka. So, pag na-admit ka, that will fall po to our PhilHealth packages. Yeah. So, iba po yan. Halimbawa po,
sa Yakap Clinic mo, sa emergency room, or sa RHU, nakita na you have pneumonia. Kasi nakita sa x-ray. Para kung nagpa-consult ka, that's for free. And then, ang sabi ni Yakap physician natin, kailangan mong mag-x-ray para makita natin yung halimbawa may ubo ka ng 2 weeks na. So, that's free po. Paglabas po ng result, meron po siyang pneumonia. So, ngayon po, may mga gamot na kailangan. So, dyan po papasok, kung yung po mga antibiotics natin, nandun po siya sa Yakap din, resetahan po, pero yung reseta na yon dadalhin natin sa gamot accredited facilities natin. Yeah. So that would be free. Yan po ma'am yung ma'am Sir Ferds, yung 20,000 na annual benefit natin for primary care benefit po, medicine. So hindi po kasama dito yung sa inpatient. Iba pong usapan Okay, yon. okay. Okay, kung nakita po na you have pneumonia tapos kailangan kang ma-admit doon sa hospital na mismo dahil siya ay Yakap Clinic na nakita doon sa ER, sa OPD, and then kailangan mo i-admit ka po, papasok na po siya doon sa pneumonia package ni PhilHealth. Yun. So, iba po siya. So, we focus na, ang Yakap po is nagpo-focus on preventive side po. Maagang pagtuklas ng sakit. Yes po, Dito sa side opo. na ganito. Oo. So, yun po yung advantage na tinatanong niyo kanina, Sir First. Na, ano yung difference kung Yakap Clinic ang isang hospital natin? Yeah. Ano po? So, yun nga po. From OPD, kung Yakap Clinic ka, so, walang bayad yung consultation, laboratory examination. So, hindi mo na po kailangan lumapit sa malasakit. Kasi hindi naman yung 7 hospitals natin may malasakit. Isa So, lang dito sa atin eh. OMPH po. OMPH lang. Opo. And then, yun nga po, Ma'am Helen, Sir Ferds, na kapag ikaw ay nakarehistro doon sa Yakap Clinic na yon, consultation, yung 75 medicines under gamot, that's for free po. And then yung 13 laboratory examination. So kanina naman po, nabanggit ko yung cancer screening. Okay. So, since wala pa po tayo ngayon dito, meron po tayo sa website, which is www.philhealth.gov.ph, ng complete list of our cancer screening clinics. So, paano po pupunta? Paano po siya maa-avail? Yan. Kailangan po ang referral will be coming from your Yakap physician. So, dalan niyo po yung referral from Yan yung your Yakap doctor na tinatawag Yakap doctor natin. yung tawag natin dyan. So, Oo. kapag na-referral po siya, mamili na po siya doon sa mga Sa list na yon ng ating mga cancer screening clinics, and that would also be Na free. outside the province. Yes po. That is also free. So nangangahulugan nito, Todd, binanggit mo kanina off the air tayo, na kapag isang ospital, like nung 7 hospital sa atin dito ay AKAP accredited, Yes. nangangahulugan yung pharmacies sa loob ay accredited na rin ng Yakap. Okay. Yan, magandang katanungan po yan, Sir Fergus. And then may update din po ako dyan sa inyo. Not all our Yakap clinics po ay gamot accredited. Gamot po ay guaranteed access to medication po. Yan po ay yung mga pharmacies natin. So, I think it's 2 weeks ago po, we had a meeting with the governor. So, yung atin po kasing 7 hospitals are not gamot accredited po ng PhilHealth. So, ibig sabihin po, all they can do, yung Yakap doctors natin, is to prescribe po. So, pag lumabas yung prescription niya, kukunin mo pa sa labas. I mean, doon sa ating gamot accredited facilities po, yung reseta coming from our Yakap doctor ng 7 hospitals. And ngayon po, nung meeting po with Governor Ed, so actually, binigyan lang niya ng hanggang July 30 na yung lahat ng ating 7 hospitals, magpa-accredit yung pharmacies. Hanggang July 30. Opo. So, Okay. sabi niya talagang kailangan July 30 submitted na sa PhilHealth yung accreditation papers ninyo. So, most probably po, by August, they are also gamot accredited facilities na. So, ano yung kagandahan po niya? Our 7 hospitals po, na Yakap clinics, they can provide lang po yung prescription. Yes. And then, doon po sa ating 17, we have 17 gamot accredited po sa province. So, mamimili po sila doon sa 17 na yon. So, for San Jose po, we have MMG, we have Salcedo, Farmasya Malaluan, Butika ng Bayan, Formula 1 po, San Jose Diagnostic po yan,
for AJ Angelo Covey, yung sa Salcedo po na pharmacy. Okay. So we have po yan. So sana 17 siya, ha? Opo. We have the generics po. Okay. Kasama Dalawang din. the generics po dito sa San Oo. Jose. Savers Pharmacy, kasama Savers ba? Pharmacy also. Okay. Naku, yun buti na lang na-remind niyo po. So, yan mga yan po. For sablayan po, we have AJ Monina. And then, we also have po ngayon yung Ormin Pharmacy na naka-based po sa Sablayan. And then, ongoing po yung accreditation ng ating RH Sablayan na pharmacy. And then, sa Mamburao po, we have the generics pharmacy also. We have Jomel's Pharmacy and Ormin Pharmaceuticals, Mamburao branch po. For Santa Cruz, we have the generics pharmacy. For Abra de Ilog po, we have Red Pharmacies. Paluan po, we have the generics also. So may mga inaasahan pa kayong madadagdagan ng bilang na Yes magiging... po. Meron dahil po target tayo, nyo ma'am. syempre maging 100%. Yes po. Wala pa po tayo sa Magsaysay and Rizal, Kalintaan also. Pero doon po sa pagkipag-usap ko sa kanilang mga LCEs, pipilitin po nila. Pero kumbaga po, hindi na magbabiyahe. Nandun na siya sa malapit. And then Lubang also with Mayor Oriani, talaga pong gusto niyang makakuha kahit private muna na pharmacy na ma-accredit. Ganon din po sa Look para po meron mapuntahan. Kung hindi pa ready, kasi parang ang alam ko po, other RHUs ay wala pong pharmacist. So, kailangan pang mag-create muna sila ng pharmacist para po maka-apply dun sa gamot Isa yun sa mga natin. requirement. And to avail of all these benefits, dapat ay nakarehistro. Yes po, Saan Sir at Ferz. paano magkapa-register? Okay po. So, sinabi ko po kanina, we have 22 yakap clinics po dito sa atin. So, ang first step po is to choose your yakap clinic. So, ibig sabihin po niyan, kailangan rehistrado ka ng PhilHealth, pero hindi ka automatikong rehistrado ng yakap. Yeah. Kasi it's patient choice. So, you have to... Hindi pala automatic 'yon. Yes okay. po. So kasi, Sir Ferz, yan ay patient choice. Pipili ka po. Not lang dahil taga Mindoro ka, sa Mindoro ka lang po magpaparehistro, mama. Kasi kagaya ko po, registered po ako dito sa atin, sa isang yakap clinic, na I would not mention na yung anak ko po ay nag-aaral sa Manila. So siya po ay nakarehistro sa UST Hospital, which is also a yakap facility. Yung husband ko naman po ay sa Batangas City. So, sa isang family po, pwedeng iba-iba yung yakap clinic mo. Depende po kung saan mo gusto. Halimbawa po, kayo, Ma'am Helen, dito kayo, and then yung husband mo, sa Manila naman siya, pwede po yan. Possible pala. Yes po. Kaya pipili po kayo talaga kasi ng yakap clinic mo na alam mo, naaalagaan ka, ma'am. Hindi yung pupunta ako dito, walang doctor. Mayroon bang criteria o qualification para kayo magpagparehistro? Yes po. Okay. Dumadaan po talaga yan sa napaka madugong accreditation process po. So lahat po yan binibisita talaga namin yan, Sir Ferz, Ma'am Helen, kung kompleto ba itong mga parameters namin. Kaya bang i-provide yan? Opo. So, after registration po, hindi po doon natatapos, Sir Ferz. Kasi sabi nga po ni PhilHealth, kung rehistrado ka lang, kailangan na first patient encounter ka. So, ibig sabihin po, nakuha ko yung mga primary data sa'yo, height, weight, kumbaga po yung mga basics mo, na record mo. And then, kailangan po na kayo ay nakonsulta. Nakita kayo ng doktor. So, hindi ibig sabihin po, nakarehistro lang ako, Okay na. okay na yan. Hindi po. PhilHealth po talaga ay ang gusto niya, kailangan walang mamamayan na hindi makakapunta ng doktor at makikita ng doktor, ma-assess ng doktor. So, Pero, i-clear lang natin, hindi lang basta doctor. Dahil Yes meron po. din tayong tinatawag na yakap doctor. yes po. Paano malalaman na ito'y yakap accredited yung doktor, yung mga... Kapag po, Sir Ferz, yakap facility ka, may ninonominate po sila sa atin ng mga yakap doctors. Inform ko na lang po kayo na ang governor po ay nag-mandate din po na yung lahat ng doctors natin na sa 7 hospitals, even yung mga moonlighters, he wanted po na ma-nominate or maipalista po sa PhilHealth para po siya affiliated or matag po siya as yakap doctor para po kahit sino pwede po ngayong makapag-consult Yes. at saka po, syempre po, magamit po niya yung yakap. So, lumanagin ko Ano niya. lang, Ma'am Connie, kapag ikaw ay
Yakap accredited, Opo. magkakaroon ka ng free consultation sa doctors, tama ba Yes yun? po. Free laboratory, Yes po. 13. 13 free medicines, Yes po. 75 medicines po. 75. So, Sir Ferds, may kodigo ako ng medicines ha. Yes, Hindi ko kasi sa ulo. sige, sige. So, 75 na klase ng Medicine. mga Marami yan, gamot. marami yan. Yes po. Ang So, pwedeng yan- malibre. Yan Pero, po yung kukunin nyo, Ma'am Helen, doon sa mga Oo. gamot facilities natin. Pero with, Yun. with prescriptions yan ng doktor. Coming from your yakap doctor. Yes, okay. yakap doctor Oo, lang. oo, Pero kung oo. hindi siya yakap doctor, So hindi po siya bibigyan ng free medicine ng ating mga pharmacies. Halimbawa, po. ako ay accredited, pero yung pinuntan kong doktor ay hindi. Hindi ako makaka-avail ng free medicines. Halimbawa po, Sir Ferds, naka-register po ako sa isang yakap clinic, and then yung doctor po doon ay hindi siya yakap doctor. Ano Oo, po? Tama oo. po. So, kung sasabihin niyo po kaagad sa front desk na you will be availing yakap po. So, kaya po, ang ibibigay po nila sa inyo is your yakap doctor. Okay. Kasi your yakap doctor po or yakap physician, siya lang po yung may access into gamot app. aha. Yan po yung ginagamit natin na system coming Para from sa- PhilHealth yes. ng pagre-reseta. Yun. So itong ano po ba ito? Reseta na ito po will be printed. Yan lang po yung dadalhin mo sa pharmacy. And then kung ano po yung nakalagay doon, ma'am, sir, dapat yun din ang i-release. Huwag kayong magsasign sa pharmacies po natin na kung halimbawa ang reseta ng yakap doctor mo is 30 na atorvastatin, 30 po na telmisartan. And then, binigay mo sa pharmacy mo, sa yakap, sa gamot pharmacy, ang nirelease lang sa'yo, 20 lang muna. 10 muna. Hindi po pwede. Huwag munang magsasign. No, ang sabi ni PhilHealth, kung ano yung nakalagay sa reseta ko, yan nang ibibigay mo. Aha. Kasi po, ma'am yun, kapag nag-sign po siya, ibig sabihin, ina-acknowledge niya na na-receive Nakuha na niya niya lahat lahat. yun. Oo. And then po, PhilHealth will be paying na agad. Mm. So, ganun po kabilis yung payment ng kaya po yung mga pharmacies natin sa Occidental Mindoro, magpa-accredit na po kayo kasi napakabilis magbayad po. Kasi ma'am, ang ginagamit nila na system is May apps come from pala eh. PhilHealth. Oo. Yes po. So, Oo. tatalon po agad. Pag nag-release po or nag-dispense ngayon, by 12:01, tatalon na po yan kagad sa PhilHealth. Hindi na po kami kailangan singilin. Automatic po, ipo-processing payment and then papasok na sa pharmacy. Ang bilis, ano? Ganun At ako na pasyente, dahil sa loob ng isang taon, may karapatan akong makabili ng gamot na worth 22,000. 20,000. 20 lang? Opo. Mag-aabono kayo. Mag-aabono tayo. Yung worth na gamot na yan, babawas na agad. Yes, yung ma'am. kinuha Tama. yung binayaran ng Kapag ako'y PhilHealth. accredited sa Mindoro, pwede ko rin magamit ba yan sa ibang panig ng Pilipinas? O dito na sa Mindoro? Tama po. Sir Ferds, ma'am. Halimbawa po, si yakap doctor mo dito nagreseta. Okay. Eh ngayon po, lumuwas ka ng Manila. Nakita mo, ay, wala na pala akong Kasi ma'am, maximum na 3 months of your maintenance medicine ang pwedeng ireseta. Okay. Pero po, ang pwede pong i-dispense sa'yo is good for 1 month. So that 30 tabs. Ngayon po, Sir Ferds, nagpunta mo ng Manila, nakita mo, ay, konti na lang pala. 1 day na lang yung 1 week pa ako sa Manila. One day na lang yung mga meds ko. Yung reseta mo po na pang 3 months, pwede mo pong kunin sa any gamot accredited pharmacy all over the Philippines po. So we have South Star, the generic. So marami po. Aha. For the complete list, nandun po siya sa website. So kahit picture lang po ng reseta mo, kasi po yun, ang kailangan lang pong makita ng pharmacy is yung unique prescription code or the QR code. So kahit na wala na, napambalot na natin sa palengke ang reseta natin, but we have a picture, ipakita lang Yun, natin. Ma-acknowledge. And then Please puli sila ng panibagong medicine mo and magpiprint naman sila, Ma'am Helen, Sir Ferds, ng acknowledgement mo. Para po bang, okay, ito na lang nakalagay dito, ito na yung nabawas, ito pa yung pera mo na Aha. pwede mo siyang ibili. Okay. Halimbawa ako, ano tawag dito, nagpa-enroll. Yes, po. Yes. Register. Register. Lifetime na itong registration na ito. Hindi po.
So, ibig sabihin po niyan, ma'am, kung hindi ka nagustuhan mo yung pag-aalaga sa'yo ng Yakap Clinic mo, you have the option to transfer po. Pwede. Halimbawa nagustuhan Yes. ko. Okay lang po. Pwede ito, Wala po. lifetime. Anytime, ma'am? Anytime po, pwede kang mag-transfer kung wala pong first patient encounter. So, ibig sabihin po, halimbawa, sa eGov app lang po ako nag-register, pero hindi po ako nakita talaga ng facility. So, within, anytime, pwede kang mag-transfer pa. Pero, kapag na-FP ka na po, Yung may first first encounter. patient encounter na, meron ka lang pong window from October to December. Ah. Para 2027, the following year, January, doon ka na sa napili mong lipatan po. Mhm. So, may mga ganun po tayo, Sir So, Fritz, ipaproseso rin. Pero ang Apo. mahalaga doon, Mahirap bang magpa-enroll? Hindi po. Madali Even lang. nga po, halimbawa, Sir Fritz, ngayon, right after our program, pwede ka pwede kayo mag-register via eGov app. Online? Online. Okay. And then, pagka-register nyo po, mamaya pong hapon, pumunta na kayo sa Yakap Clinic nyo. Oh. And then, kung ano po, yan, dire-diretso na po yan, FPE, magpakonsulta na kayo, kung kailangan kayong resetahan, mariresetahan kayo, and then, nung araw din yon, kung siya ay gamot accredited po, gamot na. Hindi na reseta ibibigay sa inyo. Gamot na mismo. Pero kung ano po, kung hindi po reseta, and then you choose kung saan mo siya kukunin. As we speak now, marami nang nagpa-restro? Yes po. As of... Marami nang nakaka-avail ng mga free Yes medicines? po. Okay. Ma'am, yung natin, yung kasi ina-encourage ko po yung atin mga gamot facility to post po na para maka-raise na ng awareness. So, ang MMG po, ang Salcedo, yung ating mga dito po, St. Magdalene, doon sa web page nila po or sa Facebook accounts Facebook nila, account. nagpo-post talaga sila doon, Sir Ferds. And then, nakakatuwa po kasi actually, wala pa po akong reklamong nare-receive coming from our kababayans po na hindi sila naka-receive, nagreseta pero wala silang na-receive na gamot. Or yung pinuntahan nilang pharmacy ay hindi kompleto yung binigay sa kanila. So, sabi ko nga po, Sir Ferds, ma'am, nasa sa atin na kung kakatamaran pa natin yung pagpunta. Kasi the government po talaga... nilalapit na, binibigay na para ikaw ay makaiwas sa maaga, Yes, sa Ang sakit. mahalaga po kasi, yung ating mga LGUs po talaga, they are very supportive of the program. Kagaya po nun, imamandato ngayon yung GovEd, yung 7 pharmacies po natin na magpa-accredit. So, kung wala rin po tayong support from our LGUs, mayors, Correct. governors, and wala pong mangyayari sa program ni PhilHealth kahit gaano po siya kaganda. So, ang nakakatuwa lang po dito sa atin sa Occidental Mindoro, they are really all supportive of the program. Nakikita Yes namin yung po. pag iniikutan mo mga municipality. Yes, maganda kasi ang ganyan, yung programa ng ating gobyerno, yung free medicines, yung availability ng mga medicines to, kumusta kaya? Opo. Kaya po, Sir Ferds, ma'am, ang maganda dito sa atin, hindi lang po mga government facilities ang in-encourage natin. Kung makita nyo po. Pati private. Yes po, pati po private. And then, Sir Ferds, hindi po pwede silang mawalan ng gamot. Especially those 75 medicines. Kasi po, prior to accreditation po, tinatanong po namin kung kompleto po ba lahat yung mga yan. If ever naman po, di ba merong pagkakataon na naubos bigla, ongoing pa yung procurement, dapat po posted sa labas ng gamot facility mo, alin yung available mo na gamot or alin yung wala mong gamot, nang ang member makaka-transfer sa iba. Doon siya makakapuntang pharmacy po na iba. Nakapost din ba sa mga drugstore, sa mga hospitals dito na sila ay Yakap accredited? Yes po, makikita niyo po doon yung kanila pong So ngayon po, nagko-complete pa lang sila. Makikita niyo po yung Yakap accredited facility. So ang gamot po, walang separate na ano po bang tawag doon? Yung hindi naman po LED light, ano po bang signage. Yeah, signage. Yung signage po. Yakap po, pag nakita niyo po na Yakap, may Yun Yakap na. doon. Opo. So Okay. yung iba naman po, ma'am, sir, ongoing pa po yung procurement nila ng mga signage. Basta iba yung Yakap sa Akap. Yes po. Opo. Ang yakap po ay PhilHealth. Yakap Oo. ng PhilHealth. So, kaya talaga yakap natin. Pamula sa pinakalaylayan hanggang sa pinakamataas po. So, Oo. dapat rehistrado tayo. Iba naman yung benefit na tatanggapin na kapag ka ikaw ay, ano bang tawag ito, Admit. na-admit. Yes. Iba naman. Opo. Package Yes na po. PhilHealth Yan na na yung yun. packages po Okay. natin.
napakarami natin, Ma'am Helen, tsaka Sir Ferds ngayon ng mga bagong packages. Siguro, ibang segment naman natin yon pag-usapan. Yeah. We focus now doon po sa yakap. And then, meron pa kasi tayo mga Z-benefit packages po. So, marami pa yan, Sir Ferds, na salamat po sa inyo talaga, nakapartner talaga namin na media. Kasi kung sa PhilHealth po, yung reach namin ay limited lang during our caravans lang po. Pero ito po, malayo yung nararating niya. So, Yeah. very thankful po talaga ako sa inyong mga partners. Alam mo, sa atas na rin ni Governor Ed, lahat ng mga agencies tulad din sa inyo, dapat mayroon, lagi tayong magkaugnay. Yes. Lagi tayong magkakasama. Opo. Kaya ito simula pa lamang ito ng pagkasama ng pamalawigan at ng PhilHealth. Opo naman. Mahalaga kasi na makarating sa tao at dapat malaman nila kung ano-ano yung mga benepisyo. Kasi minsan, hindi sila pumupunta dahil hindi nila alam Yes na ito ay mapapakinabangan nila ng libre. So, siguro doon sa iba, no, naguguluhan, ano ba yung yakap clinic? Ano ba yung yakap doctor? Ano ba yung gamot accredited the pharmacy? So, sa pamamagitan nito ay natutulungan nyo kami na mas ma-educate yung ating mga Correct. kababayan. Alam mo, sa totoo lang- Parang naisip ko nga, Ferdy, parang mas, ewan ko lang ha, Opo. sa kaalwanan ng isang nag-iisip ngayon na kung saan siya magpapa-rehistro o magpapa-register, parang sa personal kong pagtingin ha, parang mas maalwan kung nasaan yung aking doctor, kung saan yung aking aming family doctor, sundan mo kung nasaan siya lagi, no, na makukuha. At alamin din kung yung kanyang clinic na kung saan siya tawag dito, nag-check up o nagtatrabaho ay yakap clinic. po. Pupunta ko halimbawa sa isang yakap doktor. Ano yung aking ipapakita sa kanila na ako yakap registered? Sa unahan pa lang po kasi, Sir Ferds, meron na po kagad sa salubong sa'yo. So, siya po yung kukuhanin yung complete name mo. Kung hindi mo tanda... Walang ID ipapakita. Kung hindi mo po dala yung ano mo, Sir Ferds, kung hindi mo dala yung PhilHealth ID mo. Okay. So, isi-search nila yan. So, sa system po, yung EMR nila, na which is yan po ay connected po sa database ni PhilHealth. So, makikita po niya kagad. Mabilis. Doon po, kukunan po kayo, Sir Ferds, ng ating liveness check na tinatawag. So, ano naman, Ma'am Connie, yung liveness check na yan? So, ibig sabihin po nun, kukunan po kayo ng picture na kayo po talaga yung nagparehistro, mag-a-avail ng services. Yan. So, yan po, yan din po ang protection ninyo at protection po ng ating yakap clinic na, hindi naman ako nagparehistro doon eh. Teka lang, meron po kayong liveness check. May mga ganyan pong cases na hindi kayo alam na rehistrado pala kayo nung una sa isang yakap ready. So, yan po yung naging way ni PhilHealth para po malaman talaga na ikaw talaga yon. And also po, yung Ma'am Helen, yung ninatawag natin na sorry po, MCA o yung Mutual Care Agreement. So, ibig sabihin, may agreement ka at ng yakap clinic mo na ibibigay niya yung lahat ng pangangailangan mo when it comes to yakap. Yun. Alam, Diba? maganda Helen. Ito kasing yakap napapanood sa TV ito, napapangyaw kung saan-saan. Pero ngayon ko lang naunawaan kung ano talaga yung yakap. Kapag sa paglapit nyo sa mga tao, paano yung pagtanggap ng mga tao rito? Siguro nagugulat sila, hindi nila alam itong ganito. Kaya po, during caravan talaga po, pinipilit namin, Sir Ferds, na IEC muna kami. Yeah. So, bakit ba kayo nandito? Dahil lang ba sa PhilHealth? Yeah. Dahil lang ba sa ID? Dahil sa MDR? Hindi po. So, pinaliliwanag namin. Pero, syempre po sila, biglang kagaya kanina sa Rizal, sabi niya, salamat naman, akala ko mamamatay na lang ako dahil hindi regular yung pag-inom ko ng mga maintenance ko. Yeah. Opo. So, kanina nung nagkaroon po ako ng pagpapaliwanag sa kanila prior ng punta ko dito, so, alam niyo po yung talagang tuwa po ng mga nanay, ng ating po mga seniors na minsan daw po hindi na sila talaga nakakainom ng kanilang mga maintenance. Kasi po, ang mahal. Minsan daw naman po, syempre, pag libre po, kulang. Babalik ka. Kanina po nalimutan ko yung ating mga gamot na Sige, kasama. Kanina pa siya, Sir Ferds. Sige. Mga Okay po. mga So, gamot yan. Kasama po doon sa ating 75 medicines, yung mga anti-infectious. Okay. Opo, so ibig sabihin po nito, yung atin pong mga antibiotics. So, ilan lang po sa kasama dito? We have 21. So, ilan lang po dito sa kasama natin? Yung mga
lagi nating naririnig, cefoxime, azithromycin, amoxicillin, cotrimoxazole, clindamycin, coamoxiclab, yan po mga ganyan, doxycycline. So, yan lang po yung ilan na mga, pero we have 21 Antibiotics kinds po, yan. antibiotics. Mm. Opo. Yung mga pang-hypertension. Alam mo yun, Ay, ang kasama inaasahan po ni Manong yan. Ferdy. Pati po dito. Kailangan ni Helen niya. sige. Aspirin kasama, ma'am. Aspirin, Aspirin okay. lang kasama. Aha. Yung mga anti-asthma po natin sa OPD, yung mga pang ano po natin, pang inhalers, Aha. yung kasama po siya Kasama dito. siya. Yung budesonide po kasama siya dito. Okay. Even po yung friendship natin, Ma'am Helen, kaya ako, uminom na agad ako pero parang hindi pa tumatalab. Montelukast. Yan, ako po yung allergies talaga po. Kasama rin nga po dyan yung anti-asthma, and then we also have yung supportive other therapy po, yung mga celecoxib, cetirizine, kasama rin po dyan. Even po yung folic acid and iron. So, yung mga buntis natin, hindi nabibili. Aha. Even, ma'am, ibuprofen and lagundi. Aba. Kasama siya. Kasama po Oo, siya. para sa Kahit ubo yan. simpleng ubo. At ang best friend ng lahat po, mefenamic acid, basta may sumakit. Ayan. So, kasama rin po siya dyan. Yung oral rehydration salt and even po paracetamol. Kung siguro po before, Losartan, ma'am. Inaabangan ni Opo, Manong Ferdy. kasama ma'am yan. Kung dati po, di ba po, ilang piraso lang yung, syempre, Oo. alam naman natin na limited yung mga budget po ng ating funds, ng ating mga RHU. So, ilang pirasong paracetamol. Pero po dito siguro po, kung magpaparehistro ka or magpapa-consult ka, baka po isang banig yung ibigay sa inyo. So, we also have po yung anti-diabetes, yun pong metformin, kasama yan. Aha. And kasama din po dyan ang glycoside po. So, ito na po yung Para doon hinahanap nyo. para lagi. sa diabetes yun. Ano Yes yung po, huling sinabi diabetes. nyo? So, yun po, atorvastatin, sir. Yan Ayan, na. kasama na. Pheno, rosuvastatin, simvastatin. So, lahat na ng Lahat ng may statin. tatin. Lahat na may tatin. Opo. Cholesterol yata yun. Opo. So, kasama rin po dito yung anti-hypertensive and cardiology, amlodipine, atenolol, captopril, clonidine. Ayan po, yung mga combination, losartan po. Meron po tayong mga telmisartan plus, Carvedilol daw, ma'am. Opo. Carvedilol. Carvid. Naku, Oo, hindi ko mukhang di ka sa Carbidolol. Carvedilol. Ayun. Para- Carbidolol. Pang puso. Di Pero ba? yun po siguro ang inyong yakap doctor po would be, siguro magbibigay siya ng reseta na malapit doon or pwede doon. Saan ako pwedeng mag-register online? eGov app po. Ego. eGov app, Sir Ferds. Okay. Yes po. Anong spelling nito? e.gov.ph. Okay. Opo. And then yan po, Sir Ferds, doon makikita niyo na po buong Pilipinas yon. Ingat kayo ng pagpindot kasi baka mamaya kung San Jose District Hospital, San Jose del Monte, Bulacan, wala yung napuntahan nyo. May San Jose District Yes, din opo. doon, So, eh. ang suggestion ko po is yung, kung ang primary talaga na choice is Occidental, yung type po Occidental Mindoro na lalabas na Doon sa portal nito. sa Kumbaga, ano po yan, sa PhilHealth- eGov, mismo sa eGov Sa po. eGov is egov.ph. Yes po. Okay. Doon po kasi sama-sama siya, Yeah. di ba, lamang lahat. Oh. So, Oo. makikita nyo po doon yung PhilHealth and then yung yakap. Or kung may decision ka na, pwede mo nang puntahan yung clinic na pinupuntahan mo para doon ka na mag-register. Di ba, ma'am? Basta ngayon po kasi... Titignan ko kung may signage na yakap accredited. Kung wala pa, wala Paano pa. yung iba kung wala pa? Opo, so ngayon po kasi ongoing yung procurement nila. So, might as well po, Sir Ferds, itanong natin, are you a yakap ready clinic? Pwede or naman a yakap agad. accredited? Oo, Pwede inquire naman agad. po Okay, yun. okay. Ayun, Opo. ako sayang. No? Haba So, sana ang ma'am, yung pag-uusapan ano, natin. Oh. Yung family natin, not only the parents or the primary member, but even the dependents po is eligible to your 20,000 annual benefit limit. And per Yes member, po. ha? That's per Ah. member and your dependent. Hindi po yun for the family, ha? Individual yan. So, kung 6 yung anak mo, you have po 120,000 for your kids. Oo. Iba-ibang medicines, sa iba-iba nila yan. And then kayong mag-asawa. So, mahalaga may register. Nagpa-check up sa isang tapos lumipat sa kabila. Opo. Magagamit pa rin ba yun? Ilang yung frequency ng paggamit ng PhilHealth? Wala pong limit yan. Walang Sir limit. Ferds. Okay. Yes po. So, yung Yakap Clinic, sa ating pong mga private facilities, meron po tayong maximum na 900 na babayaran. Pero, good thing again in Occidental Mindoro, yung atin pong mga private Yakap clinics po, they are not
po asking for that 900. So, wala rin po silang binabayaran talaga usually tayo. Eh di wala lalo na po sa mga siyang public limit. hospitals. Opo. Walang Siyempre, ano. sa mga public Oh, hospitals. so wala parang problema na pwede na tayo mag-register. Pwede na, okay. Yes po. Okay, Pwede na. Okay, nakapos tayo sa oras. Mga Connie, baka mayroon kayong, Oo nga, may mga baka may pa- mensahe kayo. Go ahead. So may part 2 pa tayo dahil ang Yes, dami pang ma'am. updates na hindi Oo. nyo na ipapaalam sa ating mga kababayan. Any message? Go ahead. Opo. So, sa atin pong mga kababayan dito sa Occidental Mindoro, even po yung mga karating natin na lalawigan, and lahat po ng bawat Pilipino, you have to choose your Yakap Clinic po and please register po. Huwag po nating sayangin yung mga benepisyo po na binibigay sa atin ng pamahalaan. Yung pangarap natin na walang may sakit or walang Pilipino na hindi na mamamatay or hindi malulunasan nang hindi nakakakita ng doktor. So, we also have po yung ating 20,000 annual benefit limit. So, yung mga gamot po under Yakap, which is yung 75 medicines na pinaliwanag ko kanina, that is all for free po. So, ang atin lang pong gagawin, we have to register po sa Yakap, pumunta sa ating Yakap clinic, magpa-consult, that's for free. Kung may laboratory examinations, that's for free. Kung may reseta po, basta under ng 75 medicines, yun po ay free also. Okay, may Yan po. katanungan yung aking kumari sa Soking Gorospe. Budget of 20,000 is consumable within a year. Yes, Yes. po. Okay. Within a year po. So, by January 1, 12:01 a.m. po, marireplenish na po yung 20,000 natin. Ay, question pala yung 20,000 na yun for medicine only. Medicines only. Laboratories, wala. Hindi Kahit pa Yes. CT scan ba kasama daw pala dyan? Low-dose chest CT scan for cancer screening po siya. Pero so far po, wala pa siya. Pero huwag ka mag-alala, Ma'am Helen. Darating din Our doon. President po, Dr. Ah, Edwin ah. Mercado talaga po, is doing his job talaga Okay. po para maramdaman po ng bawat Pilipino na yung PhilHealth ay kapartner mo. So baka po, sooner or later, yung CT scan natin, kasama na rin siya sa Okay. Yakap. Ayan. Hanggang July 30, dapat ang ating 7 hospitals ng provincial government ay accredited na ng Yakap ng gamot. ng gamot. Yun po, yun po ang Accredited. pronouncement ng ating Governor Ed. So medyo pressure po ngayon yung ating mga hospitals. May memo na, ma'am. Oo, pero maganda naman po siya Oo. talaga na hindi nalalabas po, Sir Ferds, Ma'am Helen. Kung Para nandun- bumili ng gamot. Usually po kasi talaga yung mga kababayan natin, ang napipili nila yung mga hospitals po, yung ating 7 hospitals. Kasi kompleto siya, ganyan. At least, yun na lang po yung kulang. Yung kanilang pharmacy po to be accredited as gamot provider. Okay. Ayan. Okay, Ma'am Connie, maraming salamat. Thank you po sa inyong dalawa.